Good morning, church. Tayo ba ay excited? Hallelujah. Tayo ba ay, kumusta na ang ating buong linggo? Tayo ba ay puno ng tagumpay? Amen? Tayo ba ay puno ng grasya ni Lord sa buong linggong to? Pinagpala ba tayo? Amen po ba? Ang amen nyo, amen. Hallelujah, amen. Parang sa ilong lumabas eh. Amen. Yung amen namang buhay na buhay. Ayan, praise the Lord. Praise God, hallelujah. Parang ngayon lang yata ako nakalabas ng 3 araw sa lungga ako. Ha? Hallelujah. Kaya sinadya ko talaga hindi lumabas ng 3 araw. Pati pagkain ako, hindi ako lumabas. Dinadala ako ng pagkain sa room ko. Salamat kay Pastora Yolanda. Yeah. Salamat kay Maricar. Sila lang dalawa doon, magkasama. Praise God to that. Salamat sa buhay niyo. Now, what God says about you. Alam nyo, this is the season for us to see what God saw for ourselves. Ano ba ang nakita na ni Lord sa iyo? Yung nakita na ni Lord sa iyo, ito yung season, ito yung time na makita natin yung nakita ni Lord sa atin. Hindi yung nakita ng kapitbahay mo sa iyo. Hindi rin yung sinabi ng paligid mo sa iyo. Hindi rin opinion ng mga taong nakapaligid sa iyo. Lahat ay masasabing mabuti, pero karamihan, mabuting di naman tayo napabuti. Totoo, hindi. May mga payong magaganda, pero hindi naman nasinop ang buhay natin. May mga magagandang mga nakita natin, pero hindi naman naging maganda ang buhay natin. Marami nang guminhawa, pero ang buhay sisinghap-singhap pa rin. Dumami ang pera, pero ang buhay sisinghap-singhap. Pwede pala yun, na may pera ka, pero ang buhay mo walang direksyon. Pwede pala yun, pwede palang mangyaring edukado ka, pero ligaw ka. Pwede palang mangyari yung buo ang katawan mo, pero hindi mo alam ang purpose mo. Pwede palang mangyari yon na masasabi mong matalino ka, valedictorian ka, pero bandang huli, ba't nagtagumpay pa ang mga valedictorian? Parang ang mundo ay di natin maintindihan, kaya hindi natin naintindihan. Kasi nais ng Diyos makita natin yung nakita niya sa atin. Nais ng Diyos na makita natin yung nakita niya sa iyo. Nais ng Diyos na malaman natin yung nakita niya sa iyo. Malaman natin. Kaya sinasabi ng Habakuk, di ba? Sinabi niya, write the vision. Write the vision. Isulat mo ang aking pangitain. Isulat mo sa Habakuk chapter 2. At maghintay ka, ito ay magaganap. Magkaroon ka ng panahong maghintay. Wala namang pinag-iba yan sa nagtanim. May nagtanim ba na bukas agad ay aani ka? May nagtanim ba ng buto ngayon at maya-maya tumubo na? So ang lahat ay dumadaan sa proseso. Tama naman yung masipag ka, pero garantiya ba na masipag ka na magtagumpay ka? Marami ng masipag, mahirap pa rin ngayon. Di lalo na, kung masipag ka, di pa nga garantiyang magtagumpay ka, di lalo na, ano ang kahihinatnan sa taong tamad? Hello? Andyan ba kayo? Kung ang masipag na, mahirap pa rin. Pero maganda na rin yung masipag ka, dahil may mailalaman ka ng kalam ng tiyan. Pero ano namang mailalaman ng kalam ng tiyan kung tamad ka? Di lalong kawawa yan. So kung makikita mo
ito yung season, ito yung time, ito yung oras, ito yung ating paniniwala ngayon ay dapat ilagay sa ating Panginoong Hesus, ang ating buhay sa ating Panginoong Hesus. At dumating tayo sa kapahayagan na ano ba ang sinasabi ng Diyos tungkol sa akin. Natanong mo ba yan sa iyong sarili? Di ba? Sabi ng Matthew 16, sabi ni Jesus, ano bang sabi nila tungkol sa akin? Sabi nila, ikaw si John the Baptist. Sabi nila, ikaw si Elijah. Tapos sabi naman niya kay Peter, ikaw, ano ang sabi mo? Ano naman ang nakita mo tungkol sa akin? O di ba? Sabi ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. Sabi niya, ikaw ang Kristo na anak ng Diyos Ama na buhay. At ang sabi ni Jesus, hindi yan ipinahayag ng tao sa iyo. Hindi yan opinion ng tao sa iyo, sabi niya kay Peter. Hindi yan opinion ng tao sa iyo. O Simon Barjona, flesh and blood did not reveal it to you. O Simon Barjona, pag sinabing flesh and blood, hindi pinahayag yan ng tao sa iyo. Tao ay binubuo ng laman at dugo. Kaya tinawag na flesh and blood did not reveal that to you. But the Father in heaven. Ibig sabihin, Simon Barjona, ipinahayag sa iyo yan, hindi ng tao, kundi ipinahayag sa iyo ng Diyos Amang nasa langit. Amen po ba? Kailangan dumating tayo sa ating kapahayagan na lumugar tayo sa lugar ng kalalagayan ni Jesus. Ang dahilan naman kung bakit si Jesus namatay at nabuhay, kapag nais niyang manahan sa atin. Nais niya talagang makapiling tayo. Nais niya talaga na ikaw ang kanyang maging banal na tahanan. Kaya tinawag ka ng Ephesians, di ba, chapter 2, Ephesians chapter 1, na ikaw ay kanyang sambahayan. Kanyang sambahayan. Sabi nga, the household of God. Ikaw ang kanyang sambahayan. Tayo ang kanyang sambahayan. Nais niya talaga tayong makapiling. Siyempre, lalo tayo, sino bang hindi nais makapiling si Lord? Meron ba ditong ayaw niyang kapiling si Lord? Wala, di ba? Gusto mo na, Lord, ikaw ang kapiling ko. O, di ba? Ang makapiling kay laging inaasam. Di ba? Sabi ng kanta, o kay sarap sa piling mo. O, di ba? Napakahalaga po na makapiling si Lord. Kaya sabi ni Lord sa atin sa 1 Peter 2:9 that we are the royal priesthood and chosen generation. Tayo ang kanyang pinili, chosen generation, chosen race, mga pinili ng Panginoon. Tayo ay kabahagi ng mga royal blood. Pag sinabing royal blood, ikaw ay anak ng hari. Hello? O ano bang tawag sa lahi ng mga king ng king ng London? O anong tawag sa anak? Royal blood. Kaya yung mga royal blood, tayo ay anak ng hari. Ikaw ay si Jesus ang hari. Alam mo, kung maalala nyo kahapon, sila pastora ay namasyal sa Galilee. Sea of Galilee. Ang sabi ni pastora sa mga kasama niya doon sa sasakyan, sana Papa, nandoon sila lahat. Sana Papa, nandito ka. Dahil alam ko talaga, ikaw ang nakakakwento ng mga istorya kahit wala ka dito. So sabi ko naman sa kanila, gusto nyo ikwento ko kung ano ang Tiberias? Sabi ko sa kanila, ang Tiberias, iyan ang lugar na kung saan si Jesus diyan nagpakain ng 5 tinapay at 2 isda. At diyan nagpakain si Jesus ng 5 tinapay at 2 isda. At nagkaroon siya ng compassion sa mga tao na aalis ng gutom yan. Sa Tiberias yun. Sabi ko, diyan sa Tiberias, yan yung Sea of Tiberias.
Pero ang tawag din yan sa sikat na salita ay Sea of Galilee. Tapos nagkukwento siya, tapos yung driver, wow! Parang tourist guide daw. Hallelujah! Napakahalagang malaman mo ang Bible. Saan niya nakasulat? Nasa John 6. Sa John 6 yan. Now, ngayon, kapag ikaw nag-iistorya, makikita niyo po, ang Bible talaga, pag sinabi kang anak ka ng hari, ang pinag-uusapan doon, ito yung Jesus, pero doon sa John 6, si Jesus, kaya siya umalis, kasi gusto siyang koronahan ng tao, gustong gawing king. Kaya tumakas si Jesus. Kung pupunta ka sa Bible, babasahin mo ang John 6, John 6:9 yata yun, o John 6:19. Si Jesus ay tumalilis ng alis. Kasi yung mga tao ay talagang gusto siyang gawing king. Kaya hindi pa niya time. Hindi pa dapat mangyari ang dapat mangyari kasi si Jesus may time. So kaya sumakay siya sa bangka at pagsakay niya sa bangka, siya ay nagtungo ng Capernaum. Basahin niyo ang Bible, nandun yan. Siya ay nagpunta ng Capernaum at nung nagpunta siya ng Capernaum, doon sa Capernaum, sinundan siya ng mga tao. Mula Tiberias, tumawid din sumakay ng mga bangka. Dami noon. Kasi napakain niya yon ilang ano yon. Ay ang dami noon, sumunod. Kaya si Jesus naman, sinabihan niya doon sa Capernaum ang mga tao. Kasi kailangan lumayo-layo yung bangka. Sinabihan niya ang mga tao. Nang-aral siya, sinabihan niya ang mga tao, kayo ba'y sumunod sa akin dahil nabusog kayo? Kasi doon sa Tiberias, siya po ay naghain ng tinatawag na, yung ating ginawa kanina? Communion. At ang mga tao ay talaga namang, ay nabusog din sila, bukod sa nabusog sila sa 5 tinapay at 2 isda, at sa communion din. At alam niyo po ba, ang nangyari, kaya si Jesus, nung nasa Capernaum na siya, tinanong niya ang mga tao, kayo ba'y sumunod sa akin dahil nabusog kayo? I will not go on to that. Pero basahin niyo na lang sa John 6, makikita niyo kung anong dahilan, at ang sabi ng Panginoong Hesus, huwag po naman kayong pumunta dahil sa tawag lang ng kalam ng inyong tiyan. Pumunta kayo dahil sa gusto nyong makilala ang Diyos na buhay. Kaya sabi niya doon sa John 6 na, hindi po ako ang nagdadala sa inyo, kundi hindi kayo makakalapit sa akin maliban na kayo ay ilapit ng Amang nasa langit. Kaya makikita po natin, it's time, this is the time for you to see what God saw for your life, about your life. Ito yung time na makita mo ang sarili mo. Ano ba ang itsura ko sa harapan ng Diyos? Alam mo, madaling sabihin na ito ay simbahan ng Diyos. Pero baliktarin natin, sa Diyos kaya, masasabi niyang simbahan niya yan? Madaling sabihin, anak ka ng Diyos. Anak ako ni Lord. Anak ako ni Lord. Pero baliktarin kaya natin, masasabi kaya ni Lord na anak ka niya? O sabihin natin, gwapo ka, gwapo, sabi ng barkada mo, gwapo ka. Pero magsalamin ka kaya, harapin mo ang mukha mo, kumbinsido ka ba? Kumbinsido ka ba? O diba? Alam mo minsan, kailangan natin, hindi tayo ay nadadala ng opinion ng iba. Huwag tayong pumasok doon sa sabi ng iba, sabi ng nino man. Makita natin, ano ba ang kapahayagan ng Diyos sa iyo? Ano ba ang sinasabi ng Diyos sa iyo? Ano ba ang bukas mo? Ano ba ang nais niyang gawin sa buhay mo? Maaaring ngayon, tila malabo pa ang iyong pananaw. Tila malabo pa at tila makulimlim pa ang nais mong makita ng bukas mo.
Pero kita mo ba sa paniniwala mo, the eyes of your faith, kita mo ba sa paniniwala mo na ito ang gagawin ni Lord sa akin? Hello? Maaaring ngayon uupo-upo ka dyan. At sa pag-upo mo dyan, tinawag lang naman ako, natangay lang naman ako dito. Kung di walang ako ni ibiniyaya, wala naman ako dito. Kaya ang tawag sa'yo, kung hindi lang sinabihan ako ni Mama, wala ako dito. Hello? Kung hindi lang ako may kailangan, wala talaga ako dito. Buti na lang may pangangailangan ka. Kasi yung pangangailangan na yon ay indikasyon din yon na ang dependency mo ay Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Grabe ang Panginoong Yesus. Nasa bungad pa lang ako, ha? Gumagana yung aking nakikita. Now, ngayon, kung makikita mo na ikaw ay royal priesthood, ito ang pagka-design ni Lord sa'yo. You are the chosen generation. Sabihin mo sa iyong katabi, pinili pala ako ni Lord. O, kumbinsido ka ba? Anak pala ako ng hari, kadugo pala ako ng hari, sabihin mo sa iyong katabi. Tanungin mo yung katabi mo kung kumbinsido rin. Grabe ano. Alam mo, minsan kailangan mong magnilay. Yung sabihin ni Jesus, sino ako sa kanila? Di ba napakahalaga niyan na malaman mo yan. Kaya sabi ni Jesus, flesh and blood did not reveal that to you. Hindi nila pinahayag ng dugo sa iyo yan, ng tao sa iyo yan, ng dugo at laman o ng tao sa iyo yan, kundi ipinahayag ng Amang nasa langit. Kaya ngayon, on the spot, sabi ni Jesus, biglang nag-shift si Jesus sa salitang, mula ngayon, you are Peter. Ang tawag sa iyo hindi na Simon Barjona, kundi ikaw ay Peter. At from this rock, mula sa batong ito, from this rock, mula sa batong ito, itatayo ko ang aking simbahan. First time na binanggit sa Bible, mula lumang tipan na hindi nabanggit, mula sa bibig ni Jesus ay nabanggit ang salitang church. Mula sa kanyang bibig, first time, sa bagong tipan, ipinahayag sa batong ito, ay itatayo ko ang aking simbahan. Itatayo ko, hindi tayo ang magtatayo. Itatayo ni Jesus ang simbahan. Itatayo ni Lord ang simbahan. Siya ang magtatayo ng simbahan na yan. Siya ang gagalaw sa simbahan na yan. Siya sa gitna na yan. Siya ang gagalaw. At ang sabi niya, kahit ang pintuan ng kadiliman at gawa ng kadiliman ay walang maggagawa sa atin. Even the gates of hell cannot prevail. Walang magagawa, walang magagawa. Kung walang magagawa, ang kaaway sa buhay mo, bakit marami ang nabibigo? Bakit marami ang napapahiya? Bakit ang Diyos natin madalas napapahiya sa atin? Kaya makikita po natin, sabi ng Ephesians 2:6, para makita nyo to, you had been raised up together, made us sit together in the heavenly places with Christ Jesus. Tayo ay isinama niya, na inangat niya, inangat kasama niya, talagang inangat tayong kasama niya, upang mamamahalang kasama niya at uupo sa kanan ng kanyang sa kanan niya at tayo'y pinaupong kasama niya doon sa heavenly places. Pag sinabing heavenly places, spirit realm. Kasi ang labanan wala po sa second heaven. Ay wala po sa third heaven. Ang labanan nasa second heaven. Ang labanan na ay spirit of Antichrist. Ang labanan ay yung spirit na kalaban natin. Ang kaaway ay spirit. Hindi po natin kaaway tao. Hindi flesh and blood, Ephesians 6. Hindi flesh and blood ang kalaban natin. Hindi yung biyanan mo, hindi yung katabi mo, hindi yung sino mang katabi mong kaaway mo. Ay nako, may mag-asawa.
Gusto niyo ng kwento? Hallelujah. Ang lakas ng tawa niyo, ha? Hindi pa ako nag-uumpisa. Alam mo ba, itong asawang lalaki, pag umuwi, wow, heaven. Lasing. Lasing na lasing talaga, lango talaga sa alak. Pagdating niyan sa bahay, aakyat ng hagdanan niya, naghintay yung asawa sa taas. Sabi niya, ikaw ang demonyo ka. Lumayas ka. Eh, ang alam ng asawa yung demonyo. Hindi talaga umuwi ng 1 linggo. Kasi pinalayas daw siya ng asawa niya. Eh, naririnig ng anak. O alam niyo na ang kwento. Doon sa eskwelahan. Sabi kasi nung asawang lalaki, makalayas nga sa impyernong bahay na to. Eh, narinig ng anak. Sabi ng teacher, kwento lang ho to, ha. Pinasa lang din sa akin. Sabi niya, children, ang ating tema ngayon na kwentuhan ay tungkol sa impyerno. Ba, sumagot agad yung bata, ma'am, gusto ko yan. Bakit gustong-gusto mo? Sabi ng bata, alam mo ma'am, pag ang tatay ko may nangyayari, sabi ng mama ko, ikaw ang demonyo ka, lumayas ka. Tapos sagot ng tatay ko, ikaw ang demonyeta ka. At pag pinalayas ng mama ko ang tatay ko, sinasabi niya, makalayas nga sa impyernong ito. Pag humingi ako ng pera, ma'am, ang tawag sa akin, ikaw ang demonyeto ka. Sus, Panginoon ko. Sa bahay pa lang namin, ma'am, impyerno na. Kaya, ma'am, totoo talaga ang impyerno. Tanungin ko kayo, kung gaano katotoo sa iba yan, gaano din naman katotoo ang ugaling langit na kaakit-akit. Gaano din naman katotoo sa iyo yung lupa man ay langit na rin. Na pag tuwing nakita ka ng asawa mo, sasabihin ng asawa mo, wow, heaven. Hello? Tuwing nakikita ka ng husband mo, alam mo ba, anong ibig sabihin ng raise us up together? Dito pa lang sa lupa, made us sit together. Pinaupo ka kasama ni Jesus. Inangat kang kasama ni Jesus. Sabi ng Romans 8:11, kung ang Espiritong bumuhay kay Kristo Jesus ay nananahan sa inyo, yung Espiritu din na yan, na bumuhay na yan, nananahan sa inyo, siyang bubuhay sa iyo, siyang magbabangon sa iyo, siyang mag-aangat sa iyo, siya ang magpapatagumpay sa buhay mo. Lupa man ay langit na rin. Wow, pwede palang mananasan yun eh. Alam mo, kung ikaw na lang ang lulugar sa akin, araw-araw may saklay, ewan ko lang kung di mo sumpain ang araw mo. Saklay pa lang yan eh. Eh, ikaw ngang walang saklay, halos sumpain mo ng bukas mo. Ikaw walang saklay, ang dami mong problema. Palit kaya tayo. Wag naman. Ang gusto kong sabihin sa'yo, makita mo what God says about you. Makita mo what God says about you. Ano ba ang sinasabi ng Diyos tungkol sa akin? Sino ba ako talaga? Ano ba talaga ang aking totoong kalagayan sa kanyang paningin? Kailangan makita mo yan. Kailangan maranasan mo yan. Kailangan maintindihan mo yan.
Huwag mong sukatin ang buhay mo. Nakakaiba ka dahil sa yaman at dami ng pera mo. Huwag mong sukatin ang buhay mo dahil sa iyong taas ng pinag-aralan. Huwag mo rin sukatin ang buhay mo na wala kang kwenta dahil wala kang pinag-aralan. Huwag mong sukatin ang buhay mo kung anong status mo sa lupa. Sukatin mo ang buhay mo kung paano kang nakaisa ni Kristo Jesus. Sukatin mo yan. Hallelujah. Tingnan mo ang sarili mo, sino siya sa iyo. Tingnan mo ang sarili mo, ano bang sinasabi niya tungkol sa iyo. Ano bang sabi niya tungkol sa iyo. Alam mo, minsan madali tayong maniwala sa ating mga social media. Madali tayong maniwala doon. Biro mo, walang kaalam-alam sa problema mo. Ay, pati problema mo inilagay sa social media. So, anong nangyari? Pinagpiestahan ka? Minsan di mo na malayan na ikwento mo sa tao. Pero ang iyong mga salita, sino bang nag-chess? Nag-chess. Sino bang nagmarites? Pero di mo alam, may naikwentuhan ka, nakalimutan mo lang. Ikaw pala ang nagkwento. Kung hindi mo kwento yon, wala sanang pagpipiestahan. Totoo hindi? Kung kinento mo si Jesus, kung paano kang tinayong kasama niya, pinaupong kasama niya, pinamahalang kasama niya, kung ikaw nakaupong kasama niya, ay di ba napakagandang balita yon? Di ba napakamagandang mabuting balita yon? Dahil ito yung balita na nagbubuo ng taong wasak. Ito yung balita na nag-aangat ng taong depressed. Ito yung mga taong walang kulang sa pag-ibig ay nakakarinig ng pag-ibig na galing sa Diyos. Hallelujah. Maalala ko kung hindi nga pala ako pinagtiyagaan doon sa squatter area, kung hindi ako pinagtiyagaan ng taong yon sa squatter area, kung paano niyang lagi akong binibira na nagbasa ka na ba? Anong aklat na ang natapos mo? Ang tingin ko nga, sino ba tong taong to? Tatay ko ba to? Pero alam mo, talagang kinukulit niya ako. Kailangan kong magbasa. Kailangan kong magnilay. Kailangan ko. Lagi akong kinukulit sa Bible. Ituwin namang magbabasa ko ng Bible, wala akong naintindihan. Kaya tinatamad ako magbasa ng Bible, wala akong naintindihan. Pero lagi niya sinasabi, magbasa ka lang. Kahit di mo naintindihan, huwag mong interpret. Basta basahin mo lang, alamin mo lang. Yun ang lagi niya sinasabi sa akin. Aklat sa aklat, alamin mo lang. Lahat ng mga tanong mo sa hindi mo alam, yung bagay na di mo alam, ipapaalam niya sa iyo at makikita niya ang tungkol sa sasabihin niya tungkol sa iyo. Hallelujah. Hallelujah talaga, I tell you. Kung ako walang makulit magsabi sa inyo, magbasa kayo talaga, pag ayaw mong maniwala, wala akong magagawa bukas. Dahil hindi opinion ng tao ang kailangan mo. Hindi rin ang salita lang ng tao kailangan mo. Ang kailangan mo ay salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Salita ng Diyos. So, ano ba ang gusto ng Diyos na gusto niyang ipaunawa sa atin? Kasi sa gitna ng paniniwala sa sobrang taas ng height, ng maganda, madali tayong maniwala. Madali tayong makumbinse dahil magaganda yung kalagayan natin. Pero kapag ikaw ay humakbang na doon sa realidad na may nangyayaring pangit, hindi mo maintindihan, parang yung kalagayan na yun, ang hirap maniwala. Totoo hindi? Ang hirap maniwala. Lalo na kapag hindi abot ng iyong logical na kaisipan. Lalo na pag inabot ka ng hindi maabot, masukat ng iyong payak na kaisipan. Lalong ang hirap maniwala. Pero ano ba ang sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo? Kailangan bumalik tayo doon. Ano bang sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo? Ano bang nakikita mo tungkol sa sinasabi ng Diyos sa iyo? Ano ba ang dapat niyang makita mo?
Hello? Sabihin mo, ba't ka narito? Ano bang gusto niya, ano bang gusto mong makita na sinasabi niya sa iyo? Di ba? Minsan, tanungin mo nga kaya sa sarili mo yan, ano ba ang gusto ni Lord na makita ko tungkol sa sinasabi niya sa akin? Bakit kayo nagsisimba? Alam ko naman sa simbahan mo lang maririnig din yan eh. Amen po ba? Totoo hindi? Kaya napakahalaga yung pangitain. Napakahalaga ano ang pangitain ni Lord tungkol sa sayo. At ang una po, ikaw, ang sabi ni Lord sa iyo, ikaw ay hari. Ikaw ay hari. Sabi niya, you are king. Sabi ng Revelation 5 verse 10, ikaw ay isang hari. You have much, sabi doon sa Bible ganito, and you have made them a kingdom and priests to our God, and they shall reign on the earth. You have made them a kingdom, and priests to our God, and they shall reign on the earth. Revelation chapter 1, verse 6. Sabi doon, di ko na ilagaw. Yes. Sabi doon, He has made us kings and priests. He has made us kings and priests. He has made us a kingdom, priest to His God and Father. Kaya nga ang kingdom, hindi pwedeng kingdom walang king. Kaya ang tawag sa atin, maliit na king. Now, ngayon, kung ikaw ay ginawang hari ni Lord, kaya may tinatawag na King of Kings. Kaya plural yung kings. Kasi tayo po talaga ay binigyan ng kapahayagan ni Lord, let them have dominion. Ibig sabihin ng dominion, ruler. Pag ruler ka, hindi ka pwedeng pipitsugin. Pag ruler ka, hindi ka pwedeng maliit na lahi. Isang klaseng pipitsugin. Pag ruler ka, anong madalas mong maalala? Hari, di ba? Di ba hari, pag ruler? O di ba, ikaw ay king. Ikaw, kung ikaw ay king, o di ba minsan pag galit na galit ka kapag mayroon kang taong sinabihan, may sino na naman yung naghari-harian dyan? Ang ating implikasyon sa sinong naghari-harian, mali o tama? Negative, di ba? Bakit hindi natin tingnan yan sa positive na pananaw? Na ang tama namang talagang salita, ikaw talaga ay nilalang ni Lord bilang isang maliit na hari. Isang hari na kung saan na ikaw ay overcomer. Hindi ka laging tagasunod. Ikaw ay hari laban sa iyong kahinaan. Mas mahari ka laban sa iyong kahinaan. Hindi ka alipin. Ikaw ay hari laban sa iyong kahinaan. Ikaw ay hari laban sa pera. Ikaw ay hindi sunod-sunuran sa kanino? Sa gusto ng hilig ng laman. So ikaw ay hari laban sa iyong sitwasyon. Ikaw ay hari, nasa itaas ka niyan. Ikaw ay nasa itaas ng sitwasyon, ng circumstansya, hindi ka alipin sa ilalim. Ikaw ay hari. Hindi nga lang hari Hindi lang He made us king, a kingdom kundi ikaw ay a kingdom of priest. Ano po yung kingdom of priest? Isang kaharian na ikaw ang priest, ikaw ang pare. Ano ang pare? Ikaw at ang Diyos at ang mga tao, ikaw ang nasa gitna para iproklama ang kabutihan ng Diyos. Para ang mga tao manumbalik sa Diyos, ikaw ang nilagay na middleman. Ikaw ang nilagay na agent of change. Ikaw ay nilagay na ahente ng kaharian ng Diyos. Ikaw ay hindi lang ahente sa mundo, kundi ikaw ay hari. Kasi ikaw ay anak ng hari ng mga... So, kung anak ng hari, anong nawag sa'yo? Di ba?
Balang araw, ikaw ay royal. Meron kang blood na royal. So kung ikaw ay may blood na dugo ng isang klase ng mataas na tao, ikaw ay nasa mataas ng circumstansya mo. Ikaw ay nasa itaas, hindi ka nasa ilalim na dinadaganan ng problema mo. Hindi ka dagan-dagan ng problema mo. Hindi ikaw ang nakapasan sa problema mo, kundi ikaw ang nakatungtong sa problema mo at ang problema mo ay tungtungan lang para mapunta ka sa itaas. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Hallelujah. Kung ikaw ay ginawang hari, huwag ka namang mukhang ang pakiramdam mo, biktima. Pakiramdam mo, like kang kawawa. Pakiramdam mo, lagi kang, ewan ko, mahirap baguhin yung ganyong isip. Parang sa bahay na lang namin, para akong katulong. Hindi ka katulong. Tinutulungan ka lang mabago ugali mo. Hindi ka katulong. Tinutulungan ka pa nga kasi ang tamang sagot at tama talagang gamot sa taong tamad ay dapat utusan. Utusan mo lang ng utusan yan, yung tamad. Utusan mo lang ng utusan yan. Hindi mo namamalayan, yung inuutos mo, ginagawa niya lang, di ba? Habang ginagawa niya, di mo namamalayan, nakakapagporma ka ng tamang ugali sa kanya. Kaya yung mga anak niya, ilagay niyo sa ibang bahay. Dahil pag sa'yo, ikaw nag-utos, ay, ilagay mo sa ibang bahay, pag inutusan, gawa agad yan. Totoo hindi? Narinig nyo na yung taktika ko, dinala ko yung mga anak ko sa ibang. Totoo to. Hallelujah. Kaya nga, gusto ko yung mga anak ko sa ibang bahay. Kasi, nung malalaki na sila, ay, di ko na kaya itong mag-isa. Ilagay nga natin sa ibang mundo to. Natuto. Natuto sa buhay. Alam mo, pag natuto ka na ay panalo kang nanay, hindi para sila'y kawawain, kundi ang totoo, para sila ay ma-exercise nilang lakaran na hindi sila alipin, sila'y hari. Hallelujah! Hindi sila kawawa, kundi sila ang nasa itaas. Hindi sila buntot, sila ang ulo. Hallelujah! Hallelujah! Alam mo, kaya minsan, yung anak mong nagkulong sa kwartong di mo mapalabas, papuntahin mo sa ibang bahay. Hallelujah. Believe me. Kaya kantahin mo na lang, please, release me. Let him go. Yeah, totoo. Hallelujah. Gusto mong ay, kawawa naman. Kawawa naman, kinakawawa. Ay, sige. Sige, hallelujah. Paglaki niyan, paglaro ng basketball, sa labas, basketball pagod ng pagod sa kabila. Pag uwi, ikaw ang tatanungin, may sinaing ba? Alam mo, gusto niyo ng kwento? Ayaw niyo yata eh. Gusto niyo ng kwento? Yeah. Itong anak galing sa basketball. Gabi nang dumating. Sabi ng anak, Pa, may kanin ba? Ano ba yung kwento? Di ko maalala yung kwento. Dito. Di dumating sa bahay. Pa, may hapunan ba? Nasa taas na yung tatay nagpahinga. Pa, may hapunan ba? Sabi niya, tingnan mo dyan sa kusina. Sabi niya,
Eh di wala naman po pa. Eh di walang sinaing. Ay nako. Balik tayo sa kwento. I mean, huwag nating isiping biktima tayo. Huwag nating isiping kawawa tayo. Huwag nating isiping alipin tayo. Ang totoo, lahat ng pangyayari ay ipinahintulot ni Lord upang hindi ka maging buntot forever. Hindi ka para maging sunod-sunuran forever. Para ikaw ay maging tagapamahala. Ikaw ay tagapamahala, tagapamahala, tagapamahala. Ito ang sinasabi ni Lord sa'yo. Ikaw ay isang hari. Amen po ba? At si Jesus ang talagang hari ng mga hari. Now, pangalawa, ano bang sinasabi ng Diyos sa akin, tungkol sa akin? About me, what God says about me. You are one spirit with God. Ikaw ay kaisang spirito ng Diyos. Sabi ng 1 Corinthians 6:17, ang sabi doon, but he who is joined to the Lord becomes one spirit with Him. Yung kaisa ng Panginoon, ang nakikipag-isa sa Panginoon ay nakikipag-isa sa Kanya sa Espiritu. So, kaisa Kanya sa Espiritu. Hindi ka po talaga sunod-sunuran lang na wala kang pangitain mula sa Kanya. Ikaw ay kaisa niya. Kung kaisa Kanya, aba, di ka na biro-biro. Amen po ba? Hindi ka na biro-biro. Pangatlo, ikaw ay mananagumpay. Ikaw ay isang tagumpay. Ikaw ay isang matagumpay na buhay. Sabi ng John 4:4, 1 John, little children, you are from God and have overcome them. For he who is in you is greater than he who is in the world. Now, tingnan mo po, ikaw ay nagtagumpay na. Ikaw, sabi dito, little children pa lang yan. Little children pa lang yan, hindi sinabing adults. Little children pa lang. Biro mo si Joshua, hindi pa nga siya umabot sa labanan. Wala pa siyang war. Ang sabi ng Diyos, victorious ka na. Wala pa siyang hinarap na war, victorious na. Si Abraham, sa Genesis 17, wala pa siyang anak, wala pa si Isaac, pero ang sabi ng Diyos, ama ka na. Di mo ba ma-imagine na ang Diyos ay nasa unahan na, nauna na siya sa iyo, naghihintay na ang tagumpay mo? Sabi dito, little children, you are from God and have overcome them. You are from God. Ikaw ay kaisa ng Diyos at ikaw ay ka-espiritu ng Diyos, kaisa ng Panginoon, you and have overcome them. For he who is in you is greater. Kung sino yung nasa sa iyo, ay mas makapangyarihan yan. So ikaw pa lang hindi pa lang pinag-uusapan dito. Kung matanda ka na, ay sa edad pa lang, pwede kang, pag pinuno ka ng Espiritu Santo, hindi po yan nababase sa edad. Amen po ba? Tagumpay ka na. Sabi mo sa iyong katabi, tagumpay ka na pa lang. Pang-apat, what God says about me. Ang sinasabi ng Diyos sa akin, you have power. Ikaw ay may kapangyarihan. May kapangyarihan upang maging saksi niya. Sabi ng Acts 1:8, ikaw ay binigyan ng kapangyarihan upang maging saksi niya. Ikaw ay maging tunay na patotoo. Ikaw, hindi ka pipitsugin na tao. Sabi mo sa iyong katabi, hindi ka pala biro-birong tao. Hallelujah. Kaya huwag kang magmukhang kawawa. Panglima, you have an inheritance. Ikaw ay may minana.
ikaw ay ikaw ay may pamana na lupang dapat. Kaya sabi ng Diyos kay Joshua, ikaw ay nagtagumpay na. So, ang sabi ng Diyos kay Joshua, ikaw nga ay nagtagumpay na, pero dapat mong martsahin. Dapat kayong magmartsa. Dahil pag hindi mo minamartsa, ang dapat nyong gawin, yung parte nyo, kaya dapat angkinin. Kaya nga, nung doon sa AI, di ba, ang sabi ng Diyos sa kanila, kapag kayo ay lumakad na, magmarcha kayo, umikot kayo ng 7 beses. Kung hindi pala sila umikot, ano ang tagumpay laban sa kanyang kaaway na maliit lang na AI? Biro mo nagtagumpay sila ng napakalaking kalaban, pero sa maliit, ay Jericho wall pala yun, ano? Sorry. Sabi ko sa iyo, nakakalimot din ako. Di ba yung sinasabi sabi ng Diyos sa kanila, dahil kayo ay magtatagumpay na, pero hindi ibig sabihin wala kayong aangkinin o walang ipuposes. Nagtagumpay ka na, sinabi ni Lord, wala ka pang war. Pero believe what I said, but you have to act on it. Kailangang iposes mo yon. Hindi ibig sabihin, sinabi ni Lord sa ating lahat ngayon, magtatagumpay ka na, pero wala kang gagawin. Pangako ni Lord, pag-gumpay na ako, hindi na ako mag-aaral. Pangako ni Lord, magtatagumpay ako, patatalinuhin niya ako, hindi na ako mag-aaral. Hindi ho. Kaya nga po, pag may humingi na estudyante sa akin manalangin, sabi ko, ang aking panalangin, titiyakin ko sa iyo, ay epektibo lang sa mga bagay na pinag-aralan mo kagabi. Pag wala kang pinag-aralan, wala pong ipapaalala ang Holy Spirit sa iyo. Tanong ko na humingi ng panalangin na estudyante, nag-aral ka ba? Biglang ganyan. Ay, di ko alam kung makakapasa ka. Alam mo yung inheritance na yan? Yung pamana na yan, you have to possess. You have to possess. You have to do something. I will do the command. I will do the speaking. You do the act. You do the acting. Kaya nga nung nagsalita ang Diyos kay Joshua, ang sabi niya, ito ang pinasasabi ng Lord sa atin. This is what God said to us. This is what He says. Kayo ay iikot ng 7. Magmarcha kayo ng 7 beses. At pagka ika-7, saka kayo sumigaw, hudyat kayo ng napakalakas, at makikita nyo kung paanong titimbuang ang Jericho wall. Ang instruction nandoon na. Given na ang mangyayari sa wall. Ang tanong, kung hindi sila sumunod na magmarcha ng 7 araw. Alam mo ba, do the marching and God will do the provision. Do something. Alam kong na ito ang pinapasabi ni Lord sa iyo, pero kailangan mong i-act para ma-convert yan into cash. Kasi mula sa Spirit na ikinumad ni Lord ang mga salita niya sa iyo, mga spirito na ikinumad niya sa iyo, na pumapaloob ang mga ang salita niya. At ang mga salita niya ay papasok sa spirit mo, papasok sa puso mo. Ito ay magpo-process sa buhay mo. At ang Bible nagsasabi, I serve God in my spirit. I serve God in my spirit. So ang spirit mo dyan ay ang puso mo. At ang mga salita na itinanim niya sa iyo, magpo-process yan, mahihinog yan sa puso mo. At iyan ang magdidikta ng kaluluwa mo at magsasabi sa kaluluwa mo mula sa spirit mo. At iyan ang magpapagalaw, kukumanduhan ng iyong kaluluwa ang kamay mo. Kukumanduhan ang iyong paa ng kamay mo. Bibigyan ka ng wisdom. Bibigyan ka ng understanding. Bibigyan ka ng knowledge.
Yan ang sinasabi na sa Joel. Chapter 3 yata yun, chapter 2. Let the weak say, I am. Let the weak say, I am. At ang kasunod noon, mag-gather kayo. At the Lord will be with you. Pero anong gagawin natin? Andito lang tayo, naghihintay. Andoon lang ang Spirit, nandyan na ang Spirit. Pero hindi natin pinoprocess ang ating kamay at ang ating paa. Mga kapatid, pakinggan nyo to. Kahit ang nanay at tatay mo may papasa sa'yo, hindi garantiya na mapapasayo forever yan pag pumikit ang mata ng magulang mo. Makinig ka. Kaming magkakapatid, may minana supposed to be na ekta-ektaryang lupa mula sa lolo namin na ipasa sa tatay ko. Pero sa tatay ko pa lang, dahil hindi na manage, ubos na. Anong itsura naming mga apo? Kami ni Ate Angie, anong itsura namin? Kami ang mga apo. Biktima kami ng isang na-mismanage, na napamanahan, na magulang, na ekta-ektaryang lupa, ang daming aanihin, isang araw, sa isang iglap na kamalian, hindi na manage ng tama, ano ang nangyari sa mga apo? Kami ang kawawa. Buti na lang, narinig ko ang salita ng Diyos tungkol sa akin. Buti na lang ang salita ng Diyos ay may sinabing, ikaw ay may pamana. Woo! Hallelujah! Buti na lang may salita ng Diyos, ikaw may pamana. Kaya mga anak, ikaw ay may pamanang galing sa Diyos. Do the marching and God will do the provision. Woo! Hallelujah! Maniwala ka, Diyos ko. Huwag kang papayag, yan, yung kalagayan mo ngayon, ganyan lang yan. Ay nako, pag maniwala ka, iayos mo buhay mo, magpaayos ka. Do the marching. Gawin mo ang parte mong lakaran ang gusto ni Lord. Huwag lakaran ang gusto mo lang sa iyong paningin. Lakaran mo, pag-aralan mo, kahit hindi mo naintindihan minsan. Mauunawaan, sabi ng Philippians 3:14, ipapaunawa rin yan ng Diyos sa iyo balang araw. Philippians 3:14. Ipapaunawa din ng Diyos sa iyo yan. Amen po ba? Pinakalas. Number 6. Ikaw ay pinagpala upang maging magugulat kayo. Magtataka ang mga nakapaligid sa iyo. Ang ganda na pala ng narating ko. At dahil sa ganda ng nilagay ni Lord sa akin, ang dami ring taong napaganda ang buhay. Totoo hindi? Dati ako lang mag-isa sa Panginoon. Ngayon kasama ko na asawa ko. Kasama ko ng mga anak ko. Kasama ko rin mga apo ko. Pinagpala ka upang maging ito ang sinasabi ni Lord tungkol sa iyo. This is what God says about you. Alam mo, kung lalapit lang tayo sa Panginoon, pakinggan ang sinasabi ng Panginoon, wala pong maghihirap sa atin. May hirap din, pero less po, konti lang. Hindi po yung hirap forever. Pansamantala lang, walang permanenteng hirap. Kaysa hirap na parang hindi mo na alam kung kailan matatapos. Magkaiba po yun. Maganda yung naintindihan mo yung sinasabi ni Lord sa iyo at naunawaan mo pa at sinasabi mo, Lord, I am willing to obey. Be willing to obey. Be faithful and be grateful. Matuto ka magpasalamat. Matuto ka kasi alam mo, biro mo,
Di mo na kailangan sobrang magpagal kasi may nagpagalma para sa iyo. Amen po ba? Di mo na kailangan pang sobrang magtiis dahil may nagtiis na una para sa iyo. At ang nagtiis una para sa iyo, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Di mo na kailangan sobrang pang maghirap dahil may naghirap na para sa iyo. Naghirap siya, inako niya doon sa krus sa Kalbaryo para yung hirap niya ay maging kagaanan naman sa inyo. Yung maging sakit niya, yung sakit na dadanasin niya ay maging kaluwagan naman sa inyo. Kaluwagan naman sa atin. Kaya lahat yun, inako ni Jesus yun. So that you and I will live the way that God wants and we live what God says. Amen to ba? Tayo po itumayo.